araw, mga po Master Newton. Ito po ang aking daily devotion ngayong July 8. What is Isaiah's vision of the new world? Isaiah. Tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotions. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Isaiah chapter 65, verse 17. Ang sabi po ay, New heavens and the new earth. See, I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. But be glad and rejoice forever in what I will create, for I will create Jerusalem to be a delight, and its people a joy. I will rejoice over Jerusalem and take delight in my people. The sound of weeping and of crying will be heard in it no more. Never again will there be in it an infant who lives but a few days, or an old man who does not live out his years. The one who dies at 100 will be taught a mere child. The one who fails to reach 100 will be considered accursed. They will build houses and dwell in them. They will plant vineyards and eat their fruit. Lahat tayo ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok. May mga araw na masaya tayo pero may araw din ah, puno ng lungkot, pagod, pagkabigo at sakit. Minsan napapatanong tayo na, Lord, hanggang kailan po ba ito? Ang magandang balita ay hindi nagtatapos ang kwento ng mundo sa kasalanan, pagdurusa o kamatayan. Sa Isaiah chapter 65, pinapakita ng Diyos kay Prophet Isaiah ang isang napakagandang pangitain, ang bagong langit at bagong lupa. Isang mundong wala ng luha, walang kasalanan, wala ng sakit at walang kamatayan. Ang pangakong ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Bilang mga mananampalataya, alam natin na ang mundong ito ay hindi ang ating huling tahanan. May mas maganda pang hinahanda ang Diyos para sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. First teaching is, our present sufferings are not worth comparing with our future glory. Lahat tayo ay may pinagdaraanan. Maaaring may problema sa pamilya, sa pag-aaral, sa trabaho, sa kalusugan o sa iba pang aspeto ng buhay. Minsan parang napakabigat ng mga pagsubok na ito, pero ipinapaalala sa atin ng Diyos na ang mga paghihirap natin ngayon ay pansamantala lamang. Darating ang araw na papahirin niya ang bawat luha, papalitan ang ating kalungkutan ng walang hanggang kaganakan. Ang second teaching, God began to renew the world through Christ's death and resurrection. Hindi naghintay ang Diyos sa katapusan ng panahon bago siya kumilos. Nagsimula na ang kanyang gawain ng pagpapanibago ng dumating si Jesus sa mundo. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, natalo ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Pinuksan niya ang daan upang magkaroon tayo ng bagong buhay at bagong relasyon sa Diyos. Ang last teaching, the renewal of the world continues today and will be completed at Christ's return. Hanggang ngayon, patuloy pa rin kumikilos ang Diyos sa mundo. Tuwing may taong nagsisisi, tumatanggap kay Jesus, at binabago ang kanyang buhay, makikita natin ang gawain ng Diyos. Ngunit alam din natin na hindi pa ito ang katapusan. Darating ang araw ng pagbabalik ni Kristo at doon niya ganap na gagawing bago ang lahat. Mawawala na ang kasalanan, sakit, kalungkutan at kamatayan. Ang lahat ng kanyang pangako ay ganap na sa pangungkutan. Yun lang.